mga kanitib, balik po tayo dito sa ating programa sa The Philippine Native Chicken Digital TV. We're broadcasting live dito po sa may Technology Business Center, dito mismo sa loob ng campus ng Central Philippine University. Ang CPO po is a private university, headed by our President, Reverend Dr. Ernest Howard Daguhoy. Kasama na po aming Chairman of our Trustee, na Attorney Peter Corbera. Ngayong gabi, kasama po rin nyo, ngayong araw pala, kasama nyo pala si Philippine Native Chicken. Kaakibat nyo sa pag-alaga ng Native Chicken in commercial scale, Kanitib, Doc James for short. Magandang araw ulit sa ating mga Kanitib, all throughout the Philippines and even FW that keep on tuning us dito po sa The Philippine Native Chicken Digital TV. Sa ating mga Kanitib pala, advance Merry Christmas and Happy New Year. Ang bilis ng panahon. Ilang araw na lang, Christmas na. So sa ating mga Kanitib dyan, hoping na mamanok po natin, buhay pa rin pagkatapos ng Christmas at saka New Year. Yung bakit na ngayong araw, pag-usapan naman natin ang isang sakit na kung saan medyo alanganin sa ating pag-alaga na manok na minsan nakala mo hindi na manunasan, pero may mga bagay-bagay pala na kung saan ang sakit po nating manok mayroon naman magkahalintulad at saka meron ding pagkaiba. And yung ko bakit na sa ating mga Kanitib if you found this program informative, pakishare naman po dyan sa ating mga Kanitib na sa tingin po nyo makatulong po si Philippine Native Chicken. Ngayong araw, we'll be only dealing about 30 minutes of presentation. Yung ko bakit na pili bang i-share nyo naman yan sa page ninyo na kung sa tingin po nyo makatulong po tayo. This is one way that we could still extend the technical guidance na kailangan po nyo, lalo na sa pag-alaga ng inyong mga alagang manok. Yung bakit mga Kanitib that we are always looking na kung saan po parami natin ang manok, given in right now, na kung saan po yung prisuhan ng baboy sobrang taas na. And then because of this holiday season, yung broiler natin mataas pa rin, but on the Native Chicken scenario naman, we have our own niche market. Yung ko bakit na sa ating mga Kanitib, pili bang paspasan natin to by 2024 na kung saan po maparami natin ang Native Chicken all throughout the Philippines. Hindi po to kaya ng isang institusyon lang, hindi to po kaya ng isang tao lang, kundi kailangan natin ang tulong-tulungan para po sa ating adikain para maparami ang Native Chicken dito sa Pilipinas. Kaya lang, dito po sa may Central Philippine University, ang focus natin is more on what we call the commercial production of Native Chicken. Kung ang tingin naman ninyo na hindi nyo kailangan ang commercial, and then you'd like to go into backyard, hindi pa natin kailangan ang teknolohiya on the backyard scale. Kahit kaunti lang kasi yan, and even matagal na kasi na kung saan maraming teknolohiya pala nandoon sa backyard scale of production. But dito po sa commercial scale, kailangan talaga natin ang gabay sa pag-alaga ng manok. Ang problema natin kasi hindi mahirap mag-umpisa, pero pag nasa kalagitnaan ka tapos wala kayong piling pagtakbuhan, diyan na po papasok ang maraming problema. Lalo na kung ang pag-usapan natin marami ang malaki ang lumalabas, pero yung pumapasok konti, yung bakit mga Kanitib. And yung pinapalagi maraming katanungan sa ating inboxes is what they call in terms of what they call the sakit. And that is why that kung makita nyo in the series of presentation that we have, ang pinag-uusapan natin dito is sakit na manok on the starter, and the budding and starter age pala mga Kanitib. Hindi pa tayo nakapasok doon sa grower and the technology that we are presenting dito po sa ating programa. And that is why that kung mag-conduct po tayo ng seminar dito, inaabot ng 2 araw yan, because hindi talaga makaya matapos in one day ang isang teknolohiya. Now, ngayong araw po ating pag-usapan ang tungkol naman sa isang sakit na kung saan minsan pagkamalan mo na may karami kasing kagaya na sakit na yan. And this is what they call the sigilosis. Ang sigilosis po
This is what they call the a kind of infection na makikita po sa ating mga manok. And konting ingat lang because the Sigiliosis na can cross-contaminate human. Yung kung bakit na konting ingat pag maka-observe po kayo na mga cases like this one. This is what they call caused by what they call the Shigella, a form of what they call the bacteria. Yung mga native that yung sabi ko kanina na dapat may konting ingat po tayo. Bakit? Ang Sigiliosis po that is caused by an infectious type of diseases. Ibig sabihin na kung makikita po yung manok yung matatamlay sa isang tabi na isa yan sa indicator ng Sigiliosis caused by what they call the Shigella. Yan mga native ang isa minsan if you're handling yung mga manok natin na may mga sakit, pwede bang sa una, wag po nyo i-handle ang may mga sakit sa bandang huli na niyo that is about to complete your work na i-handle yung may mga sakit na manok po ninyo. Bakit? Kasi kung sila ang unahin nyo and then hawakan nyo yung masisigilan yung manok, ang tendency na ikaw ang magiging serve na carrier ng sakit sa buong flock po ninyo. And that is why that dito sa ating programa, if possible, if we can have it, na konting ingat po mga native, lalo na to handle what we call the Sigiliosis. Kaya nasabi ko kanina, this is what we call the possibility, mayroon isang possibility na kung saan po it could cross-transfer to human. Now, in terms of what we call the ang Shigella minsan kasi, if you're going to have it be dissected, kung makikita po nyo ang mga simptoma niya, halos kapariho sa if you are familiar with tawag dito yung mga E. coli. Kasi ang E. coli kasi halos pareho sila sa ng Shigella that used to infect the intestinal organ of the chicken. Pareho din sila nagsimula po sa dumi ng tao. Yung pinagkaiba lang kasi nila in terms of critical and how it can be manifested by the chicken. Yung kung bakit makanitive, even what they call the cases of what they call the kung maalala niyo the cases of what they call the avian malaria. Ang matamlay kasi na pagalaw ng mga sisiyon nyo it can either be caused by what they call also by what they call the avian malaria. Ang avian malaria po is similar po sila ng human malaria na kaya lang ang avian malaria naman sa manok naman siya ang infection. And usually ang avian malaria sa manok hindi sa maka-cross contaminate with human, unlike in terms of what they call the Shigella. Meron kasing mga sakit mga native na sabihin natin pero para bang zoonotic, magsabi mo zoonotic kasi mga native, it has the ability to transfer from animal to human. But the cases of Shigella hindi naman ganoon karami sa ating mga manok. But kung makikita po niyo, if you can encounter this kind of infection, konting ingat lang mga native. So those are what we call the features of what we call the Sigiliosis. Tandaan natin, this is what we call the hindi naman sa na-categorize as highly infectious. Ibig sabihin po ng highly infectious, ang mga infectious kasi na sakit na native, ang ibig sabihin yan, it has the capability to transfer, but that is between direct contact. Unlike in terms of the contiguous naman, it is a form of infection na kung saan it could be transferred from one chicken to another, even without direct transmission pala can either be direct or what they call the indirect contact. Yung kung bakit makanitive sa housing ng Philippine native chicken, kung makikita nyo, we provide what they call the distance between housing. Otherwise kasi, yung minimum distance na yan ating maabot para at least if ever there's what they call the aerosolic. Pag sinabi mo kasing aerosolic, like for example in the case of what they call the mycoplasma. Alam yung makanitive ang mycoplasma, we have tackled it yung pinakauna na kwentuhan natin
Ang mycoplasma kasi meron kasama pang sipon, na yung sa ating Shigellosis wala siyang kasamang sipon, no? Yun ang pinakaiba nilang dalawa. Na may mga sakit kasi mechanism that the mode of transmission na indirectly, no, ang isa din is what we call the aerosolic vapor. No, ibig sabihin ng aerosolic vapor po, those are what they call a tiny particle, no, of liquid, no, na kung saan po suspended in the air. Yung bakit maalala nyo during the time of the COVID-19 na medyo sa kasagsagan pa. Pero makanitive, kunting ingat because may mga kaso pa rin ng COVID-19, kaya lang hindi na ganoon sa kalupit compared nung time na hindi pa vaccinated ang mga tao. Now, yung bakit that the COVID-19, for example, they provided at least 2 meters away, no, sa isang tao para nagatsing yan. No, yung aerosolic dust hindi agad-agad na makadapo, no, sa katabing tao. No, pero sige lang, na it need what they call the direct contact na para it could transmit. However, no, konting ingat lang po tayo because if hindi po tayo mag-iingat, no, sa paghawak, no, ng infected na manok, no, baka tayo po ang magkasakit. And that is why that if we're going to handle chicken na may mga sakit native, and if you have doubt about it, na pwede bang maglagay po tayo ng gloves, no, kahit plastic gloves na lang, no, to handle those chicken which is infected. No. And possibly, if the cases is sa tingin nyo is severe, no, huwag nyo lang ilagay dyan sa gilid-gilid na alagaan pa ninyo. No, otherwise kasi pag may sakit yan na sa tingin nyo, no, medyo mahirap na makarecover, no, i-dispose nyo na yan. No, how about be humanly killed, no, yung sisiw na yan o na manok na yan, na para at least hindi na siya makapag-transfer ng sakit sa ibang manok po ninyo. And that is why that on the Philippine native chicken, ang ginagawa natin, now we provided what they call the litter material, no, yung rice hull na yan. Kasi if ever na magkasakit yung manok nyo, no, alisin yung rice hull na yan, palitan nyo, disinfect nyo, para at least yung sakit na doon na lang sa manok. Yung rice hull na alis mo, it can be possibly contaminated, and then palitan mo ng bago and have it be disinfected. Now, at least safety po tayo. Now, alam nyo kasi mechanism, may mga precautionary measures kasi noon na ibig sabihin that for a flock, for example, of about 20 chicken, pag may isang may sakit dyan, ilipat mo sa kabila. Pero problema mo mechanism, yung dumi. And that is why that we provided what they call the litter material. Na yun mga kanitib ang isa sa consideration natin. Now, ang sigila kasi na kahit nasabihin natin na minsan we counting pansin lang binibigay natin diyan, but ano ba ang ibang possible, no, na indicator about what they call the sigila. Now, ang pinakamakita po natin is what they call the kung buksan po nyo ang tiyan po ng manok po ninyo, pwede bang pag buksan nyo yan, pwede bang gawin ninyo, ikwan nyo muna, at tawag doon is that na if possible, no, lagyan nyo muna ng gloves, kahit plastic gloves na yung kamay ninyo, and possible na bago nyo hawakan, no, if you're dissecting your chicken, para makita nyo, if anong gusto nyo makita, ay hawakan nyo, but possible na lagyan nyo na cool yung kamay nyo, and then lagyan po ng plastic gloves. Pagkatapos ng plastic gloves na yan, dispose nyo properly, and then maghugas kayo ng kamay at saka hugasan nyo na lagyan ulit ng alcohol, bago po kanyo humawak sa pagkain. Now, ang isa kasi sa mga prominente na sintoma po ng sigila, no, compare with what we call the E. coli. By the way, mga kanitib, no, there are some strain of E. coli na ang tawag dyan is what we call the multi-drug or the wild-type E. coli. Yung wild-type E. coli na yan, no, that is what we call the multi-drug resistance E. coli. Ibig sabihin na hindi mo siya mabilis na magamot lang na simpleng medication, but it requires a higher level of generations of antibiotics para po makontrol nyo. Now, ang pinag-iba nila is that in terms of what they call the inflammation na doon mismo sa bituka ng manok po ninyo. Ang E. coli kasi mga kanitib,
no, ang kanyang bituka, meron siyang mga dots of red na ang kanyang bituka. And that is what they call caused by what they call the E. coli. Pero, if your chicken is infected with what they call the Shigella, no, ang inflammation po alos buong bituka niya, nag-i-inflame yan mga ka-native. Yan ang diferensya nila. Ibig sabihin, halos namamaga yung buong bituka ng manok ninyo that is infected with what they call the Shigella. Samantala, no, yung sa E. coli naman na halos no, patches of round circle dots, no, red dots, no, in the intestine. No, lalo na sa mga small intestine. No, yung kung bakit that if the chicken is infected with either E. coli or Shigella, no, the process of digestion hindi na ganoon kaganda to the point that ang kinakain niya hindi na pupunta yan sa katawan ng sisiyo, pero papunta na doon, kinakain na ng what they call the microbiome. And then, kaya sabi ko na, that is what they call a severe inflammation on the intestine. And then, ang bloody excreta naman makanitive. Ibig sabihin po, may kasamang dugo na yan on the excreta of your chicken. Ano ba ang mayroon bang mga sakit na halos kapariyo dyan na there is what they call na may dugo ang dumi ng manok po ninyo. Alam niyo mga kanitib, marami kasing may mga indicator kasi na may mga dugo din. Kaya lang ang pinagkaiba nila is that na yung dugo, for example yung E. coli, hindi sa ganon na ang dugo medyo marami, hindi. Kaunti lang yan. But ang sa intestinal parasite naman kasi maka-native, ang mga internal parasite kasi maka-native, they use also to infect ang loob ng katawan ng manok. And by new maka-native, among the animals, ang tolerance ng manok sa internal parasite masyadong mataas, they can even tolerate up to the 10% capacity po ng intestine. Ibig sabihin, kung kaya nilang kumain ng 100 grams, ibig sabihin, ang kakayahan nila to withstand on the internal parasite is 7 up to 10 grams. Ganun po kabigat. Yung minsan kung sa ating makanitib, pag manok ninyo is pagala, makikita nyo minsan pag kinatay nyo yan, ang bituka ng manok ninyo, halos meron dyan na halos puno na ng intestinal parasite. Now, it will also produce what they call the bloody diarrhea or patches of blood in the excreta. Kaya lang, ang patches of blood niya doon sa excreta niya na makikita po nyo, minsan may kasama na siyang, tawag dito yung mature na roundworm or any type of internal parasite mechanism. Ganyan po nangyari. Basta may patches of blood and then may kasama na siyang internal parasite, ibig sabihin, either it is a roundworm, tapeworm, ang mahirap lang kasi ang this what they call the sickle worm, maliliit yan, parang buhok naman yan ang ganyan kalaki niya, but it resembles somewhat like to roundworm. Basta meron yan, ibig sabihin, that is more what they call the intestinal parasites. However, if ang dugo naman hindi naman doon kagrabe, medyo kung ang doon sa internal parasite patches, ito po medyo marami-rami ng konti. Yung ko bakit na pag marami-rami ng konti, ibig sabihin and then baka yan is caused by what we call the E. coli. Pero sa Shigella naman mga ka-native, ang kanyang bloody excreta, medyo marami-rami na po ang lumalabas na dugo. Kasi yung intestinal parasite, ang intestine mismo ng manok po ninyo, halos yung kanyang bilay o ang laman yan, halos damage na kasi because of the presence of that Shigella, to the point that kahit dugo na, pinapalabas na kasi. Because that is what they call the inflammation that is occurring in the intestine of your chicken. Ang pinakaiba niya naman makanitive, bloody na, and then there is what they call the pasted vent. Ibig sabihin po, ang pasted vent, yung puwitan po ng manok ninyo, may mga dumi dyan,
na dumidikit. No? Yung kung bakit na bloody na, may dumidikit pa, ibig sabihin po mga ka-native, yung manok po niya is infected with what they call the Shigella, mga ka-native. Alam nyo kasi ang pasted vent, marami kasing mga sakit na halos magkapareho yan. Ang una dyan is what they call in terms of what they call the fat content ng patuka po ninyo. No? Kung manok po ninyo, looking healthy, and then nag-pasted vent siya, no? Kasi pag hindi yan palabas mga ka-native, na ang dumi na yan, no, it will start to decompose inside the intestine of your chicken. To the point na pag na-decompose yan mga ka-native, na magti-trigger yan ng hindi maganda sa manok po ninyo. And that is why that kung may pasted vent, ang ginagawa ng iba, na using what they call the oil, na alisin mo na yung, basabasain nyo muna yung dumi na tumitigas yan para at least yung dumi mismo sa loob ng katawan ng manok po nyo palabas. Now, because on the umpisa pa lang, no, hindi naman gano'ng kadami, pero habang tumatagal kasi na lahat ng lumabas yan, no, dagdag na dagdag yan, to the point hanggang na masara na ang pita ng inyong mga manok. No? And if that case, no, bloody na, no, ibig sabihin po that is no, due to what they call the infection, no, brought about by what they call the Shigella. No, meron kasi mga kaso naman yan, no, na kung medyo caused by high fat content, ibig sabihin po, no, ang diarrhea na yan, no, it is somewhat like brownish, no, in color. Meron mga kaso din na kung saan, no, it is because of what they call yung tawag namin doon is what they call the marami kasing mga sakit mga ka-native, no, yung pulurom isa na, no. Alam niyo mga ka-native, the pulurom, no, sakit na pulurom, no, it originated from the maternal, no, side. No, ibig sabihin na doon yan sa mga inahin, no, pag infected na yung manok na yan, no, inahin na yan, it can be brought about papunta doon sa kanyang sisiyo, to the point na yung sisiyo, paglabas niya pa lang, no, infected na ng pulurom, to the point that it also shows what they call the cases like what they call the pasted vent. Yun ang mga various cases kasi ng mga sakit mga ka-native, no, dito sa ating pag-alaga na manok na kung saan, no, medyo critical po. Yung kung bakit na sa ating mga ka-native palagi sabi natin is that na if possible, no, and then we can have it be shipped, mapadala namin po sa inyo nationwide, no, you can try to use what they call the CPU phytomedicines. So we have what they call the CPU garlic emulsified concentrate, that is a broad spectrum type of phytobiotics or phytomedicines. Na ibig sabihin po maraming pong mikrobyo ang kayang patayin. No? But there are also some microbes or pathogens na hindi kaya patayin ng what they call the garlic emulsified concentrate. Pero it is being supplemented also by what they call the lemongrass emulsified concentrate na ka-native. Ang lemongrass emulsified concentrate mga ka-native, paggamitin nyo yan sa mycoplasma, meron siyang epekto, but if you're going to use it as salmonella po, hindi kaya po ng what they call that the lemongrass emulsified concentrate. Ang ganda kasi yung mga ka-native ng lemongrass emulsified concentrate, ang ginagawa niya, it increases what they call the palatability, no, of the patoka, at mismo yung manok mismo, no, pag nakabigyan po niya ng lemongrass emulsified concentrate, no, ang pinapagana niya sa pagtuka yung manok niya. No, ibig sabihin, pag pinagana niya ang manok niya sa patuka, maraming matuka siya, ibig sabihin po, mas mabilis na malaki po ang inyong mga alagang manok. No, and right now, we are still on the process, no, on the designing of the packaging, no, for what they call the ginger, turmeric, and what they call the oregano emulsified concentrate. Alam niyo mga ka-native, no, why we are doing this one. No, alam niyo kasi in the previous studies we conducted dito sa CPU, no, ang pinakamaganda kasi na gamitin, no, pantambal sa masakit po ninyo, no, mga extracts na yan, is what they call the lana po, no, ng mga tanim na yan na makuha po natin. But the way and how we process yung oil na yan, hindi po the use of what they call the hydrodistillation. Pag sabihin mo ang hydrodistillation, ibig sabihin po ng hydrodistillation, ibig sabihin po dumaan nga sa matinding init. Dito po sa atin, now we're using what they call the mababa pong init. Ang tawag naman doon namin is what they call the vacuum rotary evaporator distiller. Ibig sabihin po,
No, ang ginagamit na init yan, maximum about 50 degrees centigrade, and it could not damage any chemical, beneficial, what they call the phytochemicals na present in that plant. Yan mga ka-native, no, ang ginagawa dito sa CPU na para at least yung mga pantambal na yan magiging effective na pwede po nyo gamitin. Very critical kasi mga ka-native ang processing yan. No, I remember the time na kung saan po in Leon Farm na manok po namin, we're using what they call the BIOS extract. No, kasi wala pa kami equipment, no, using what they call the juice extract. No, ang mga manok minsan na overdose na pala. Yung bakit na ka-native. No. And that is why that right now, no, ang mga patambal na binibenta po natin, no, that is thoroughly studied here at Central Philippine University. Ang kaganda niya mga ka-native, no, ang paggamit nyo, patak lang mga ka-native. No, 3 patak lang, no, per every kilograms of your feeds. Ang ating garlic emulsified concentrate, ganun din, 3 patak din. But we are recommending the garlic emulsified concentrate, lalo na po sa ating mga ka-native na kung saan, no, yung nag-a-adapt po ng fireless brewing technique. Alam niyo mga ka-native, no, ang garlic emulsified concentrate is na body po yan, kasama po yan ng fireless brewing technique. Bakit? It is because that it develop what they call the natural heat, no, within the system of the chicken. And that is why that we are not recommending, no, of using the garlic emulsified concentrate kung ang panahon po mainit. Ang pwede namin recommend in your patubigan is the use of what they call the CPU garlic tea naman na ka-native. So hoping that by this first quarter of 2024, no, may palabas na namin, no, ang mga bagong na-develop namin na mga patambal dito sa CPU, no, para at least mas marami pa ang pwedeng papilian at pwedeng magamit. And beside na ka-native, no, you're only using it on the per drop basis, not on a tablespoon or not on a milligram or gram basis. No, kailangan pa natin ka-native. No, ang tabayanan naman ninyo, no, sa susunod nating mga presentasyon ng mga ka-native na patuloy po natin diskusyon, no, tungkol po sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale, and lalo na po dugtungan naman natin na ang tungkol po sa sigila. No, marami pa kasi mga bagay to consider, no, about what they call the sigila. Ang importante niyan, alam natin na kung ano siya para at least we can take action about it. No? Sa ating mga ka-native, no, again, this program is a recorded one, no, and this is one way that si Philippine Native Chicken makatulong sa inyo, given that right now, medyo busy po tayo, no, on the planning stage, no, of the development of the CPU native chicken po. Baka po mapalabas natin not only one breed, but we can produce even several breed of native chicken na kung saan po angkop po sa pangailangan ng ating mga raisers, no, and consumers. Yung kung bakit maka-native that possibly, no, and some segment that we have, makikita po nyo is more of what they call the recorded program that we have. And if you have some questions, no, don't hesitate, no, to send it, no, on the paki-PM po sa atin, no, sa Philippine Native Chicken, na para at least, no, masagot po natin ang mga katanungan po inyo. Again, in behalf sa aming Presidente, Reverend Dr. no, Ernesto Wardaguy, kasama na po ang aming Chairman of Board Trustee, Attorney Peter Jovera. Ito po yung kaibigan, palaging nagbibigay po ng gabay technical po sa inyo. Tandaan natin, we are not vlogging na kung saan po, kung ano napakinggan namin, ano ang nabasa namin, ganon. But we are sharing the information na kung saan po it is scientific in nature. This is your friend and host, si Philippine Native Chicken. Kakakibat po nyo sa pag-alaga native chicken in commercial scale. Ka-native, Doc James for short. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Sana po naging masaya po tayo sa iyong Christmas. Tandaan po natin, pag nakatay po kayo ng manok, na huwag po niyong ubusin. Para sa 2024, may batira pa tayong manok dyan na piling halagaan ng ka-native. So ulit, magandang araw, God bless and keep safe as always.